Good morning po sa ating lahat. Purihin po ang ating Panginoon sa isa na naman pong araw na tayo po'y magkakasama at sabay-sabay na magpupuri sa ating dakilang Diyos sa tapat. At bago po ang umpisa, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Panginoon namin makapangyarihan sa lahat. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa umagang ito at pagkakataong ito, Panginoon. Tinadakila namin ang pangalan mo, Panginoon. At hinahandugan ka namin ng mga papuri at pagsamba. Dalangin po namin ang gawain ito, Panginoon. Naway kasama namin ang presensya mo, Panginoon, sa aming gawain magmula po sa umpisa hanggang sa matapos ito, Lord God. Dalangan po namin, Panginoon, ang iyong gabay at proteksyon sa bawat isa, Panginoon, na nandirito, Lord God. Magmula po sa worship team, Panginoon, gabayan mo po kami sa aming pag-awit, Panginoon. Gawin mo pong pagpapala ang aming mga talento sa mga taong nandirito, Lord God. Dalangin din po namin na madala namin ang bawat isa sa pagpupuri sa inyo, Panginoon. And I pray, Lord God, sa aming pastor, Lord, bigyan mo po sa pastor ng kalakasan, Panginoon, kanyang katawan, Lord God. Renew his strength, Panginoon. And dalangin namin na ikaw po ang magbigay sa kanya, Panginoon, ng kalakasan na magbahagi ng iyong salita at ng iyong aral, Lord God. Dalangin namin na gamitin mo siya, Panginoon, sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Bigyan mo po siya ng knowledge and wisdom, Panginoon, na kanyang kailangan, Lord God, to share your word, Panginoon. Ganun din po sa lahat ng makikinig, Panginoon, ng iyong salita. Dalangin po namin na lubusan po naming maintindihan ang mga aral na ito, Panginoon, at magamit po namin at madala namin sa aming mga buhay sa pang-araw-araw, Lord. Panginoon, dalangin po namin ang isang matagumpay na gawain, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. We pray, Lord God, na wala pong any distraction, Panginoon, at lahat po ng aming focus ay sa iyo lamang, Panginoon. Help us, Lord God, na ituon ang buong atensyon namin sa iyo, Panginoon, sa mga pagkakataong ito, Lord God. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, aming kang tinataas at pinupuri, Panginoon. We bring back all the glory and the honor sa iyo lamang, aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise God, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at basahin po natin ang salita ng Panginoon sa mga awit 145 verses 1 to 2. Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari aking inihahayag. Di ko titigilan magpakailanman at magpapasalamat. Aking pupurihit pasasalamatan siya araw-araw at hindi ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Amen? Praise God! Huwag po tayong titigil sa pagpuri at pagpapasalamat sa ating Panginoon. At ngayon po ay linggo ng pagkabuhay, we celebrate the resurrection of ang ating Panginoong Jesus na siyang nagligtas sa atin. We remember kung gaano po kadakila at kalawak ang pag-ibig ng ating Panginoon para po sa amin. Amen? Amen. Tayo po ay magpuri sa ating Panginoon. My Savior, Redeemer, lifted me
you came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Yes, you came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. And you lived, you died, you rose again on high, and you opened the way for the world to live again.
Amen, hallelujah. Patuloy po tayo sa pag-awit sa ating dakilang Panginoon. Ito po ang ating pagkakataon na alalahanin po ang great sacrifice po ng ating Panginoong Jesus na siyang nagligtas po sa atin sa ating mga kasalanan. Hallelujah. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Washed me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Washed me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace.
Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating dakilang Panginoon. Thank you, Lord God, for the nail-pierced hands, Panginoon. We thank you, Lord God, for all your sacrifices, Panginoon. Hallelujah. Awitin po natin ang awiting ito na sinasabi na pagkatapos ng sakripisyo ng ating Panginoon, siya po ang ating living hope. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Oh, who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe, and out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe, and out of the silence
Amen. Hallelujah. Father God in heaven, Lord, we thank you, Panginoon, for this morning, Lord God. We thank you, Panginoon, sa bawat isang nandirito, Lord God. Dalangin po namin, Lord, na tanggapin mo po ang aming mga awitin, papuri at pagsamba, Panginoon. Ikaw lamang po ang aming tinataas, ang ngalan mo lamang, Panginoon, na aming tatawagin ang pagpupurihan, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Dalangin po namin na ihanda mo po ang puso ng bawat isa as we receive your word and your blessing this morning, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po. Ikaw po ang aming tinataas, pinupuri at sinasamba sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Good morning to everyone. Praise the Lord for that powerful song na hindi siya nanatiling nasa libingan. Siya'y nabuhay na muli. Kaya naman sa oras na ito, yan po ang ating pag-uusapan, because He lives. But sa buwan po na ito ng Abril, ang ating pong theme ay Walk as He Walked. Kung paanong lumakad si Jesus sa panahon sa Bible, ay ganun din po tayo ngayon. We will imitate the Lord Jesus Christ, amen, as His followers. But before that, let us go to the Lord in prayer. Father God, salamat sa declaration ng mga awitin na yan, Panginoon. Because of you, we have been set free. You have broken the chain sa aming buhay. Hindi ka nantiling namatay, nabuhay ka upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya naman sa oras na ito, Lord, inspire every one of us. Let your Holy Spirit fill us today. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. At bilang unang topic natin, tamang-tama dahil Resurrection Sunday tayo ngayon, ang ating pong title ngayong umaga ay Because He Lives. Because He lives. Yan po ay isang argument. Dahil siya'y buhay, tayo rin ay buhay at nakatanggap ng buhay na walang hanggan. Yan po ay makikita natin sa Matthew chapter 28, verses 5 and 6, na sinasabi diyan na siya nga ay nabuhay na muli at ating tatalakayin ang kanyang kadakilaan. Next po, makikita natin sa larawan, isipin natin na yung panahon na iyan, nakatahimikan at merong mga babae. Sa unang Easter Sunday, may dala-dala silang mga pabango. Dala-dala rin nila yung kalungkutan, yung kabigatan ng kanilang puso sapagkat para sa kanila, ang kanilang pag-asa ay namatay doon sa krus. Pero, ang sabi po ng Bible, meron silang biglang tinig na narinig na sinasabi ng hell, wala siya rito. Siya'y nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Amen? Ito po ay hindi basta-bastang balita lamang. Ito ay ang pinakamahalaga at importanteng anunsyo sa kasaysayan. Bakit po? Sapagkat yung libingan na bakante ay nagpapatunay na si Jesus ay makapangyarihan. Na ang kamatayan, hindi po yan yung huling salita. Amen? Yan ay nagpapatunay na siya ay Son of God, si Jesus Christ. Kaya naman dapat tayong magkaroon ng katiyakan sa ating puso. Ang kanya pong pagkabuhay ay nagpapakita sa atin na ang takot ay napapalitan ng pananampalataya. Ang kalungkutan ay napapalitan ng kagalakan.
Dahil sa kanyang pagkabuhay na muli, tayo ay may katiyakan po sa ating kinabukasan. Amen? At tayo may layunin sa ating kasalukuyan. Kaya naman ang pagkamatay ni Jesus at pagkabuhay, hindi lamang po yan istorya ng nakaraan. Ito pa ay merong kapangyarihan sa buhay natin ngayon. Kaya ang tanong po natin sa umagang ito, paano binabago ng katotohanan ng pagkabuhay ni Jesus ang buhay mo ngayon at buhay ko? Titignan natin ang tatlong importanteng bagay na ating pagbubulay-bulayan. Una, the resurrection proves God's power. Makita po natin yan sa Matthew 28, 5 and 6. Basahin po natin ang sabay-sabay. Amen. Ang pagkabuhay po ng Panginoong Hesus ay napakahalaga sa ating buhay. Ito pa ay nagpapatunay na tinalo niya yung kamatayan. Nagtagumpay siya sa kamatayan. Amen? Ano po ba ang kamatayan? Ito yung pinakadakilang kaaway natin bilang tao. Wala po sigurong tao ang gustong mamatay. Kaya nga tayo gustong maging malusog. Kung nagkasakit ka, magpapagamot ka sapagkat ayaw nating mamatay. Pero alam niyo po ba yung kamatayang tinalo ni Jesus ay hindi lamang pisikal, kundi espiritual. Kasi ang tao na wala kay Kristo, pag namatay, yung katawan niya pupunta sa lupa. Pero yung kaluluwa niya kapag walang Kristo, forever, walang hanggang kamatayan. Yun po yung tinalo ni Jesus. Kaya mapalad tayo na tagasunod niya sapagkat tinalo niya na yung walang hanggang kamatayan sa ating buhay. Praise the Lord for that. Imagine po natin yung nakaselyo na tomb ni Jesus. Merong mga nagbabantay na gwardya. Yun po yung nakaselyo, hindi pwedeng kunin ng mga disipulo yung katawan ni Jesus. Pero ano pong nangyari? On the third day, si Jesus ay nabuhay. Yung stone ay nag-grow. Amen? Gumulong. Bakit po ba gumulong yon? Hindi para palabasin si Jesus, kundi patunayan sa buong mundo na siya ay buhay. Amen? At kaya naman ngayong umaga, makikita natin ang iba't ibang istorya sa Bible na nagpapatunay na ang resurrection ni Jesus ay may implication at significance sa ating buhay. Tignan po natin ang buhay ni Lazarus. Kilala niyo ba si Lazarus? Siya po ay kaibigang mahal ni Jesus. Ano pang nangyari dito? Bago po sa sariling pagkabuhay ni Jesus, binuhay niya na si Lazarus. At yun po ay nagpapatunay na meron siyang kapangyarihan kahit sa kamatayan. At yung pagkabuhay ni Lazaro, ang kumpletong ebidensya po ng kanyang resurrection power. Basahin po natin ito. Sabi rito, pagkasabi nito ay sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro. Imagine mo patay ito, nakabalot. Parang mami po yan, nakabalot no? Papaanong nakalabas yung nakabalot mula ulo hanggang paa? Siguro lumulutang sa ere. No? So, ang dami pong tao dun At alam niyo po ba na tinangka talaga ni Jesus yung pagkamatay ni Lazarus? Bakit po? To reveal the power and the glory of God. That even death can be conquered. Jesus is the Son of God. Ngayon po sa ating buhay ngayon, siguro maraming tao ngayon ang nawawala ng pag-asa. Siguro dahil sa problema sa pamilya, problema sa mga anak,
problema sa trabaho, sa ministry, sa physical health. Para bang wala ng kalutasan, nawawala ng pag-asa, katulad ng mga babae na yon. Malungkot. Pero natapos ang kanilang kalungkutan. Nung sinabi ng anghel, wala siya rito. Kaya po, ano po ba ibig sabihin ng pagkabuhay ni Jesus sa nararanasan natin? Ibig sabihin, may solusyon sa bawat problema na hinaharap mo at hinaharap ko. Amen? Dahil ang kamatayan nga, imposibleng matalo, gaano pa kaya yung problema natin na hindi nakakamatay? Kung merong imposible sa tao, lahat ay posible sa Diyos. Amen? God is good. Kaya walang problemang hindi malulutas. Next po, tignan natin ang lesson mula dito sa binasa natin. Ano pong lesson? Kung kayang talunin ng Diyos ang kamatayan, amen. Alam niyo po ba ang problema? Ang purpose ng dyablo at ang problema, mag-focus tayo doon. Alam niyo po ba ang solusyon para ma-depress ka? Gusto niyo bang ma-depress? Ayoko niyan no? Pero kung gusto mong ma-depress, isipin mo yung sarili mo lagi. Isipin mo lagi ang problema mo. Tignan mo lagi ang sarili mo sa masama at hindi magandang kalagayan. Yun, madidepress ka. Pero, kapag inalis mo ang sarili mo sa sarili mo, hindi mo naman mababago ng sitwasyon Di ba? Inalis mo at you look beyond your situation and fix your eyes on Jesus, who is the author and the finisher of your faith. Then, it will give birth to faith. And faith believes sa mga bagay na hindi nakikita. Amen? Eh kapag at ako tumitingin sa mga bagay na nakikita, wala akong pera ngayon, may sakit ako ngayon, inuubo ako ngayon. Kaya kami sarili na akong mic Sabi ng diablo, mag-stay ka lang sa bahay. Sarap dyan, nasa kama ka dyan. But, I look beyond myself. I want to be happy. I want the joy of the Lord. I want the fellowship of my churchmate. And sabi ng Spirit, go. No? Sapagkat the joy of the Lord will be with you. Amen? Wala pong kapalit. Yung ligaya na ibibigay niya sa iyo. Kaya wag mo laging tignan ang sarili mo. Madidepress ka. But when we look at Jesus, lahat ng imposible ay magiging posible. Praise the Lord. Romans 8:11, ano pong sabi rito? At kung ang Espiritu na nagbangon kay Jesus mula sa mga patay ay nananahan sa inyo. Stop muna tayo dyan. Yung salita pong kung, napakahalaga niyan. Or if, hindi po yan kung or if of condition. Kasi kung condition yan, sinabi sana ni Paul, kung ang Espiritu ay nasa iyo. Pero wala naman sa iyo Parang may doubt, di ba? Pero yan po ay kung ng argument. It's an argument na sinasabi dahil nasa iyo ang Espiritu ng Diyos na siyang nagbangon kay Jesus at nasa siya mula sa mga patay, ay magbibigay din ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan. In other words, the same power that raised Jesus from the dead is the same power that lives in us to help us
in every trial sa ating buhay. Isipin mo yan. Kaya sabi diyan, sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na nananahan sa inyo. Kaya makikita po natin ang kahalagahan ng resurrection ni Jesus. Sapagkat kung tinanggap mo si Jesus at hindi siya nabuhay, yung kaligtasan mo ay hindi walang hanggan, kundi hanggang kamatayan lang. But since Jesus rose from the dead, then your salvation ay eternal. Amen? Kaya napakahalaga po niyan. Second, the resurrection provides new life. Basahin po natin ang 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creation. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Ano po ba ibig sabihin ng bagong nilalang? Ibig sabihin yan, bagong pagbabago ng moral at spiritual na buhay ng isang tao. Hindi lamang yung basta-basta binago yung ginawa kang mabuti o nag-iba yung itsura mo. Hindi po yan. Kundi lubusan niyang binago ang iyong kalooban. Yan po yung born again. Yan po yung bagong pagkatao na tinutukoy dito. But that doesn't mean that you are now a new creation, hindi ka na nagkakasala. Kasi baka merong mga bagong Kristiyano, akala ko ba bago nila lang na ako? Lahat ay nakalipas na. Wala na yung kasalanan. Bakit nagkakasala pa rin ako? Tingnan po natin yun dyan sa talatang yan. Ang ini-emphasize po ni Pablo dito sa new creation ay ang change po na nangyari sa iyo ay tunay. Pero hindi perpektong hindi nagkakasala. No? Ikaw ay parang nilikha muli. Okay? Nilikha ka ng Diyos. You are truly changed inside, but you're not yet fully perfected. Na-transform ka na, but yung pagbabago ay ongoing. Kaya wag tayong mapoprostrate kapag tayo ay nadadapa. No? Minsan nawawala ng pananampalataya. Ibig sabihin yan, kailangan natin magpatuloy. Magpatuloy lang tayo. Merong struggle po sa ating kalooban. Kasi nang tinanggap mo si Kristo, yung Spirit of God, saan siya nanahan? Sa Espiritu mo. Amen? Ano na yung nabago sa iyo? Katawan o kaluluwa? Kaluluwa. Yung katawan, hindi pa nababago. Kaya ngayon, yung new nature mo, nakatira sa lumang katawan. Kaya nag-struggle yung soul natin, ano? Yung spirit ba susundin natin? O yung katawan? Nag-aagawan sila sa atin. Okay? Bago ka na, pero it depends kung kanino ka susunod para hindi marumihan ang kaluluwa. Pero ang kagandahan po niyan, yung kasalanan, hindi na nagro-rule. Amen? Anytime, pwede mo siyang sipain. At kapag tayo nagkasala, 1 John 1:9, ano sabi doon? If we confess our sin to God, He is faithful and just to forgive us. Amen? Pag humingi ka ng tawad, malinis ka na naman. Yan po ang kagandahan sa pagiging new creation. Growth is process. Change is a process ongoing. Next po, tignan natin ang istorya ng isang babae na nagkasala. Paano ba siya tinrato ni Jesus? Alam ni Jesus yung mga lalaki sa buhay niya. Wala tayong matatago kay Jesus, no? Pero, dahil ang babaeng ito, inamin niya ang kanyang kasalanan kay Jesus, pinatawad siya.
Kaya walang masyadong marumi para kay Jesus. Kapag lumapit tayo kay Jesus, kahit napakarumi natin, patatawarin tayo. Ano sabi ni Jesus? Go and sin no more. Praise God. Hindi sinabi ni Jesus, ang dami mong kasalanan, hindi na kita kayang patawarin. Sabi ni Jesus, gaano man kalaki, kalawak ang iyong kasalanan. Kung ikaw ay magsisisi, patatawarin kita. Yan po ang kagandahan kapag tayo ay naging born again, tayo ay may bagong simula. Ang sarap ng may bagong simula, no? Kasi pag may new beginning ka, fresh na fresh ka. Yung lahat ng pagkakamali mo, lahat ng mga nagawa mong mali, wala na yun. Sabi ni Jesus, meron kang bagong simula sa Panginoon. Napakagandang pangako ng ating Panginoon. Kaya maraming tao ngayon nabubuhay na dala ang guilt sa nakaraan. Pakiramdam na hindi sila tatanggapin ng Diyos. Hindi po totoo yan. Ang sino man lumalapit sa Diyos, tinatanggap niya. Amen? Ang nagsasabi po na hindi ka tinatanggap ng Diyos, ang diablo. Pero ang Diyos, sabi niya, come to me, all of you who are carrying heavy laden, and I will give you rest. Now think of a seed planted in the ground. Kapag yung seed nandun sa ilalim, kala mo, wala na, patay, nandun, ano? But, ilang buwan o ilang weeks yan, makikita mo meron ng tumutubo dyan na tangkay o stem, merong leaves na makikita ka. Buhay pala yun. Si Jesus, hindi na natiling patay, nabuhay. Bakit po? Para ikaw magkaroon ng bagong simula. New beginning sa iyong buhay. Kaya lahat po ng bagong nilalang, may bagong simula. Iniisip mo ba yung mga nagawa mo noon? Wag na. Hindi ka na alipin ng nakaraan mo. Ikaw ay bago na. Siguro naman, nakita ko sa Facebook lang, isang grupo ng mga Kristiyano, mga testimony nila, ang ganda. Iba yung identity nila na pagkakilala nila sa kanila noon. Kasi sabi nila, ito yung nararamdaman ko nung bata ako eh. Akala ko, ito ako. Pero nang nakilala nila ang Panginoon, sabi nila, ang tunay palang identity ko ay kung papaano ako nilikha ng Diyos. Yeah? Lahat po ng tao may identity crisis. No? May nararamdaman, akala niya ako ito. Hindi po. Ang gusto ng Diyos, makita mo kung sino ka kay Kristo. Third, the resurrection promises our future. Dahil si Jesus po ay nabuhay na muli, may katiyakan tayo ng buhay na walang hanggan. John 11:25. Ano po sabi dyan? Basahin natin. Ito po ay declaration ni Jesus. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Alam mo po ba yung magnanakaw, nakatabi ni Jesus nakapako? Tignan po natin yung larawan na yan, ano? Bakit siya napako dyan? Dahil sa dami ng kasalanan niya. Wala nang pag-asa ito makapunta sa langit. Pero katabi niya. It was appointed to him na makatabi si Jesus. Sa pagkakataon na parang huli na ang lahat. Pero yung isang nakapako doon inaalipusta pa si Jesus, di ba? Pero ito isa,
naniniwala siya na taong ito, hindi niya deserve na mapako. Nagtiwala siya na ito'y sugo ng Diyos. Kaya naman anong sabi ni Jesus sa kanya? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Huh? Ibig ba sabihin, Panginoon, hindi na ako kailangan gumawa ng mabuti? Wala naman siyang pagkakataong gumawa ng mabuti, nakapako na siya dun eh. Ibig ba sabihin, Lord, hindi ko na kailangan maging miyembro ng church? Hindi na. Wala ka ng chance, nakapako ka na dyan. Kaya sabi ni Jesus, isasama kita ngayon sa paraiso. Ngayon, kung pilosopo itong nakapakong ito, paano mo kung isasama sa paraiso, pareho tayong nakapako? Pero siya'y nanampalataya na yung sinabi ni Jesus ay totoo. You shall be with me in paradise. Kaya makikita po natin, wala pong huli sa kaligtasan. I believe, kahit yung mga taong naghihingalo na, magsusugo ang Diyos ng someone to present the gospel to help that person accept Jesus. Amen? Kaya ganun po kabuti ang ating Panginoon. Walang huli para sa kaligtasan. Siguro lahat ng takot sa kamatayan, may pangamba sa kinabukasan, pagkawala ng mahal sa buhay. Pero kung ikaw ay ligtas, hindi ka na dapat matakot mamatay. Lahat naman tayo mamamatay. Parang ganito po lang yan, Nagbakasyon, gusto mong magbakasyon, nagpa-reserve ka ng room. Tama? Kapag ikaw nagpa-reserve ng room, sigurado ka na, pagpunta mo sa lugar na yon, meron ka ng tutuluyan. May confirmation ka na. Amen? Nung tinanggap mo si Jesus, meron ka ng reservation sa langit. At yung reservation na yun, na lugar para sa iyo, hindi makakancel. Amen? Meron ka ng, sabi ng Bible, meron ka ng mansyon sa langit para sa iyo. Especially made for you and for me. Nakabook ka na roon. Kaya ngayon, gusto nyo na bang pumunta ngayon? May reservation ka na eh. Ha? Ayaw pa. In God's time. Tama naman. Gusto pa nating maranasan yung kapangyarihan niya dito. Amen? Pero huwag ka na mag-alala, kung may mangyari man, diretso ka na roon. Naka-reserve ka na. Hindi ka na maghahabol pa na, uy, pwede bang walk-in ako? Ang hirap ng yung walk-in reservation. The last minute, wala yun eh. Pero hindi na. Tayo naka-reserve na. Kaya nga, eternal life. Hindi yung kapag nagkasala ka, wala na naman kaligtasan ko. Hindi po ganun yun. You are saved forever kung talagang tinanggap mo si Jesus. Kung kay Kristo ka, may kasiguruhan ka sa langit. Kaya dapat mamuhay tayo ngayon ng may pag-asa at layunin. Yes, minsan nalulungkot tayo eh. Minsan nawawala ng pag-asa. Para naman roller coaster ang buhay. Di ba? Natural lang yan. Pero ang spirit, nandyan eh. Kapag ikaw malungkot, iko-comfort ka niya. Kapag nangihina ka, palalakasin ka niya. Amen? Kung hindi ka makatawa, bibigyan ka ng joy of the Lord. Amen? Kung napapagod ka na, bibigyan ka ng lakas ng Panginoon. Kanina nga parang hinang-hina na ako, pero ayun, may kalakasan dahil sa prayer nyo.
at biglang sumigla ang aking kaluluwa. Pero yan po hindi permanent. No? Meron tayong haharapin na problema sa susunod. Hindi nyo pwedeng i-reserve. Ito, yung kaligtasan mo, reserve na eh. Pero yung faith, yung joy, fruit of the Holy Spirit, hindi mo pwede siyang i-deposit para anytime nandyan agad. Okay, malungkot ako ngayon. Masaya ako ngayon. Bukas, kahit meron akong problema, magiging masaya ako kasi na-reserve ko na yung joy eh. Hindi. You have to claim it, act on it. Amen? Kaya, ang sabi ng Panginoon sa atin, trust in the Lord with all of your heart and lean not to your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your paths. In conclusion po, dahil buhay si Jesus, ano daw? May kapangyarihan para sa kasalukuyan. There's power. Huwag kang mawala ng pag-asa. May bagong buhay para sa ngayon. Maring sabi mo, ang buhay ko, ganito na lamang. Hindi. May pagbabagong gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Surprise! Meron siyang gagawin. Sumunod, may pag-asa para sa hinaharap. Yung kalagayan mo ngayon, hindi ka mananatili dyan. Merong hinandaan Diyos na maganda, mas maganda, at best. Ganyan po ang Panginoon. Kaya ang tanong po sa atin, maniniwala ka ba? Tatanggapin mo ba ang bagong buhay? Mamumuhay ka ba sa kanyang kapangyarihan? Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat sa iyong resurrection. Sapagkat meron kaming pag-asa ngayon at sa buhay na darating. Ito po ay katotohanan na dapat naming laging isipin para pag dumating po yung hirap ng buhay na hindi namin inaasahan, meron kaming kasiguruhan na dapat i-embrace sa aming buhay. Na meron kaming kapangyarihan, meron kaming pag-asa, meron kaming tagumpay dahil sa aming risen Savior. Oh Lord, thank you so much. Kung kami man ngayon sa oras na ito ay natutumba, alalayan mo kami, Panginoon. Kung nawawalan kami ng pagtitiwala dahil sa sobrang dami ng problema, increase our faith. Kung napapagod kami, Panginoon, sa paulit-ulit na nangyayari, palakasin mo kami. And we believe sa oras na ito, we have received your strength, we have received your joy, we have received your forgiveness and the fullness of the Spirit. This is our prayer in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen.